So sana magsimula sa isang tanong, nagkaroon na ba kayo ng stalker? Hindi ko na kung malalaman nyo, pero nagkaroon na ba kayo ng stalker? Kasi sa panahon ngayon ng Facebook, Instagram at Twitter, pangalan at mukha mo lang ang kailangan para matagpuan ka. Lalo na, totoo na to, lalo na kung ikaw ay isang babae, maganda, at hindi mo alam kung paano galawin, paglaruan, pihitin ang iyong privacy filter. Makikita nila lahat ng larawan mo, lahat ng impormasyon na nilagay mo. Hashtag selfie, hashtag duckface, hashtag OOTD, hashtag blessed. Ako naging stalker din ako. Pero hindi ako yung stalker na susundan ka kung saan ka man magtungo. Tipong magtatago sa likod ng poste o kaya puno. Hindi. Ako yung isang stalker na gumagamit ng Facebook. Kasi gusto kong malaman kung ano yung mga impormasyong nilagay mo. Kung ano yung mga interest mo. Kung single ka pa. Kung ano yung mga hobbies mo. Kung saan ka nakatira. Saan ka nagtatrabaho. Ano yung trabaho mo. Ano yung kinain mo kahapon. Ano yung suot mo kanina. Teka, parang nakakatakot na yata. Huwag po kayo tumawag ng pulis. Huwag po kayong mambato ng kamatis. Hindi po ako killer psycho. Nandito lang ako kasi nagkakalap lang ako ng impormasyon. Tama, nagkakalap ako ng impormasyon tungkol sa'yo. Tapos, mag-iipon ako ng lakas ng loob. Tama, mag-iipon ako ng lakas ng loob para ano nga ba? Para saan? Ano ang gagawin mo kapag ang babaeng gusto mong makilala ay nahanap mo lamang sa Facebook? Tapos, wala kayong mutual friends. Nabubuhay kayo sa magkahiwalay na mundo na walang kahit na anong nag-uugnay sa inyo. Anong gagawin mo? I-message mo ba? I-add mo ba? O hayaan mo na lang na kapalaran ang magsalita? Ito ang pag-amin ng isang stalker. Ako si Derek at isa akong stalker. Hindi ko alam kung maririnig mo ito ngayon, kung maririnig mo ito. Pero wala kailangan kong sabihin ang laman ng aking puso. Huwag ka sanang magalit, huwag ka sanang mairita. Pero kasi, grabe talaga sa'yo ang aking tama. Kagagaling ko lang sa isang bagyo, nakagugulat na nakaligtas ako kahit basang-basa at ginaw na ginaw ako. Nagpumilit akong bumangon, magbihis, lumabas para makapasyal uli. Nang pagbukas pa lang ng pinto ko, nakita ko ang mga larawan mo, larawan ng matatamis mong mga ngiti. Hindi ako gwapo at hindi rin kalakasan ng loob ko. Kung tutusin, nakakaawang kombinasyon sa mga panahong ito. Mas gugustuhin ko pang magpasensya at maghintay. Pero naisip ko, paano lalapit sa pagkapangit na manok ang pagkagandang palay? Hindi na ako nagpadaig kay Manong Torpe. Wala kang mawawala sa akin. Kailangan ko magpakilala, kailangan ko magpapansin. Pangalan mo lang ang meron ako, pero natagpuan agad kita. Akalain mong nasa isang gusali ng para tayong dalawa. Inalis ko na sa isip ko ang pag-aalilangan. Alam mo na ito dahil may bulaklak ka na kinaumagahan. Nag-research ako sa internet, sabi kailangan ng kulay ng bulaklak ay puti at pula. Kasi pag pula masyadong romantiko, pero pag may puti raw, gusto mo na makipagkilala. Pagkatapos noon, minessage kita ng makailang ulit para alam mo na ako yung nagpadala ng bulaklak, ako yung nangungulit. Pero hindi ko alam kung bakit. Lumipas ang minuto, ang oras, ang araw. Ni isang sagot, ni ha, ni ho, wala kang binalik. Napuno ng tanong ang aking isipan. Natanggap kaya niya mga bulaklak ko? Natanggap ba niya yung message ko? Gumagamit pa siya ng Facebook Messenger? Teka, nasa opisina siya Wala pa silang Facebook access sa opisina? Teka, pero wala ka ba may mobile data? Bakit sent? Bakit hindi delivered? Bakit hindi seen? Hindi kaya ayaw mo na akong pansinin? Naisip ko, sa halip na talungin ko ang sarili ko, mas maganda, ikaw na lang ang dediretsuhin ko. Kaya sinabi ko, hindi ako magwawala, hindi ako mag-eskandalo kung hindi ka interesado. Pero sana sabihin mo, sumagot ka para hindi na ako manggulo. Makailang sandali pa, tumunog na ang telepono ko. Grabe ang tuwa ko. Alam nyo ba, naisuka ko ang puso ko nang makita ko ang pangalan mo.
tumitibok-tibok pa. Ito, binabasa ko na message mo. Sabi mo, salamat sa bulaklak. Grabe ang effort mo. Pero mali ang... Pero hindi ako naghahanap ng lalaking iibigin ko. Pagkat may iniibig na itong aking puso, pasensya ka na, patawarin mo ako. Matagal ako natulala sa akin nabasa. Parang lumiit ang mundo ko, hindi na ako makahinga. Naglakas loob akong sumagot pagkatapos dununin ang pusong kumikirot at sinabing, naiintindihan ko. Salamat sa pagsagot at magandang gabi sa'yo. Scene. Gusto ko nga sana sabihin sa mga nakaririnig nito, ang dami nyo. Wala akong balak, siraan o malisyahan ng dalaga sa kwento ko. Pero kahit na nakilala ko lamang siya sa mga larawan, sa mga komento ng kanyang mga kaibigan, nakatitiyak ako nang inihulog siya ng langit. Sobrang swerte na nakasalo. Para sa'yo, kung narinig mo to, wala akong planong agawin ka, wala akong planong guluhin ka. Pero ako na ang lalayo, hindi na ako mangungulit pa. Kahit na alam kong walang bukas na nakalaan para sa ating dalawa, nagpapasalamat ako kay Bathala dahil natagpuan kita. Ngayon, kung maririnig mo ulit ito, okay na ba akong hiningin ko kapag niloko ka niya, kapag pinaluha ka niya, kapag iniwan ka niya, okay na bang maging friends tayo? Kasi hindi kita maad eh. Salamat. Right. Wow, that's all I can say.